So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamanok. Again, this is Linyada ng Mamay and nandito ulit tayo upang sumagot sa mga katanungan na palagi niyo pong itinatanong sa akin. Okay? So possible yung mga katanungan niyo po kahapon. Okay? Ito po yung mga katanungan na sasagutin po natin ngayon. Kung kayo man is magtatanong naman ngayon, possible bukas, yan po ang ating i-upload dito sa ating munting channel. Okay? So isa lang naman palagi ang aking hinihiling. If ever na nakakatulong po at nakukuhanan nyo po ng advice, yung aking mga recommendation pagdating sa pagmamanok, huwag nyo sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment na rin po sa ibaba ng video na to. Okay? So mga kamanok, medyo haggard na agad tayo dahil inasikaso natin yung ating mga alaga sa TP, ating tiningnan, nagbigay tayo ng painom sa ating mga manok. Anyway, kung nakapag-subscribe na po kayo, simulan na po kaagad natin ang ating usapan ngayong umaga po na ito. So mga kamanok, ang una pong katanungan natin ay galing kay Jason Gaming. Okay? So idol, may tanong po ulit ako. Napansin ko po kasi ngayon, yung isang alaga ko dito, yung tuka po niya sa taas, natuklap, or natanggal po yung pinaka-cover niya sa tuka, sa itaas. Umikli po yung tuka niya sa taas. Ang tanong ko po, hahaba pa po ba ito? Idol, salamat po sa sagot. Maraming salamat po and God bless po. Okay, mga kamanok, pag po naalis lang po yung kapiraso sa ibabaw, yung pinaka-cover, opo, yan po ay pagdating ng araw, tutubo din po yan. Para din po yung kuko or nails, di ba? Kahit tayong mga tao, pag nagpuputol tayo ng kuko, paglipas ng ilang araw, tumutubo or humahaba din po ito. Sa manok po, pag tuka po yung medyo nabawasan, matagal-tagal lang pong panahon pero babalik din po yan sa dati niyang itsura or sa dati pong haba. Huwag kang mag-alala, hintayin mo lang, huwag ka lang mainip, babalik din po yan. Okay? So maliwanag tayo dyan na simple kasagutan lang at sana ay makatulong. So next question tayo. Ito galing kay Boss Mike. Ayan, Idol, kamamay, anong reaction or ang masasabi mo sa nasabi ni Idol B-Boy tungkol sa kung alin ang mas maganda, okay, pagdating sa ating pasyalan? Yun bang, paano ba ito sasabihin? Basta alam niyo naman siguro yung nababalita ngayon about do sa mga nasabi ni Sir B-Boy about sa pasyalan natin. Kung ano ba yung maganda, yung sinaunang sistema or yun ngayon na kailangan pa po ng may mga makina, okay, na talagang mas high-tech na po ngayon. Hindi niyo na kailangan pang okay, sumigaw, yung ganyan, mga ganyan, di ba? So mga kamanok, anong masasabi ko sa ganon? Mali ba si Sir B-Boy or hindi? Actually mga kamanok, para sa akin, tayong mga tao, pare-parehas lang naman tayo eh. Kaya lang natin naman ina-idolize yung ibang mga tao kasi meron na silang experience pagdating sa ganyang larangan, pagdating sa mga ganitong klase ng bagay. Pero sa isang banda, kung inyo pong titingnan ng bawat tao, pare-parehas lang naman. Nagkakamali, okay, hindi perpekto. Kung si Idol B-Boy may nasabi siyang hindi maganda or something na masyado niyang ikinategorize ang lahat, okay, na ganito, na ganyan, well, kita nyo naman, humihingi naman siya ng apologize pagdating sa lahat. Kung sino mang kanyang nasaktan, humihingi siya kasi alam niya na nagkamali din siya. Ang problema lang sa tao, pag nagkamali, may nasabi, napapansin. Pero pag ang tao gumawa ng mabuti, ng maayos, ng maganda, hindi naman napapansin. Di ba? So humihingi naman ng sorry, ng apologize yung tao, well, nasa sa atin naman yun kung tatanggapin natin. Ganyan lang naman ang buhay eh. Humihingi naman ng, alam niyo na, ng tawad, ng pasensya yung tao, bigyan natin ng pagkakataon. Okay? Hindi yung magtatanim tayo ng sama ng loob. Tao lang din siya nagkakamali. Siguro, hindi natin masisisi yung tao kasi nagkaroon siya ng experience, bad experience tungkol sa ganong klase ng issue. Well, hindi natin masisisi. Pero syempre, nung huli nga, na-realize niya na nagkamali siya, nabigla siya sa kanyang mga sinabi, at humingi na nga siya ng sorry, ng apologize sa public. Well, hindi naman tayo siguro Diyos para hindi magpatawad. Kung ang Diyos nga nagpatawad, tayo pa kayang mga tao lang, di ba? So nagkamali, patawarin natin, humingi ng tawad, patawarin natin ang masama,
hindi siya humihingi ng tawad, mataas ang kanyang pride, pero kilala naman natin si Idol B-Boy, kilala natin siya kung gaano kabait, kung gaano ka-humble. Kaya kung ako tatanungin mo about sa reaction na ganito, well, wala naman akong masasabi. Nagkakamali ang tao. Nagkakamali ang tao at ang tao ay, alam mo yun, kung alam niya nagkamali, nahingi siya ng tawad, ganun ang maaayos na tao. Okay, tatandaan nyo yun mga kamamay. Kahit hindi si Sir B-Boy, kahit tayo ay mga ordinaryong tao lang, tayo is nagkakamali at marunong tayong humingi ng kapatawaran, mas hinahangaan ko yung mga taong ganon. Kumpara doon sa mga taong nasaktan, tsaka hindi ka naman tatamaan kung hindi ka ganon. Di ba? Ba't ka magpapa-apekto kung hindi ka naman ganon? Kung minasabi yung tao at hindi ka naman ganon, okay, kung kabilang ka sa kanyang mga nasabihan at sa palagay mo hindi ka naman ganon, ba't ka magre-react? Ang mga taong nagre-react lang sa kanyang mga sinabi is yung mga taong tinamaan. Kaya kung ako si Sir B-Boy, okay, normal lang na makapagsabi ka ng gano'n kung experience mo talaga yung gano'n. Pero kung alam mo naman na nagkamali ka at humingi ka ng tawad, problema na nung iba kung hindi nila kayang i-accept yung kapatawaran o yung apologize mo pagdating sa kanila. Yun lang ang masasabi ko kamamay. Mga tao lang tayo at nagkakamali rin tayo. Okay? At yan ang tatandaan nyo. Nagkakamali. At ang mahalaga, marunong tayong matuto sa ating pinagkamalian. Okay? So next question po tayo. Ito galing kay Jari Lumbres. Ayan. So Idol, pwede po bang mag-vaccine ng Lasota kahit ito na lang ang vaccine, Lasota lang? Actually mga kamanok, pwede naman po ito. Kung napalusot nyo yung inyong mga alaga mula day old hanggang sa edad na sabihin natin na 2 months old hanggang sa makumpleto mo yung vaccine. Kung halimbawa, napalaki mo siya hanggang 2 months old, actually, after ng 2 months old, dyan na po natatapos lahat ng program ng bakuna. Okay, ibig sabihin, fully vaccinated yung manok sa 2 months old. Kung napalaki mo ng walang bakuna at dumating ng 2 months old, pwede ka magbigay ng Lasota, kahit Lasota lang, okay na po yan. Kasi po, nagbibigay lang naman tayo ng vaccination from day old, then after 7 days, 14 days, 20 days, 28 days, 35 days, kasi nga, merong mga specific na virus na maaaring dumapo sa ating mga sisiw on that stage. Pero kung yung mga sisiw mo lumaki ng walang bakuna at healthy, hanggang dumating ng 2 months old, pwede ka magbigay. Kahit Lasota lang, walang problema. At ang Lasota mga kamamay, advisable yan sa edad 2 weeks old and up. Ibig sabihin, pagtungtong ng 2 weeks old and up, lahat ng may edad na 3 months old, 4 months old, 5 months old, hanggang 10 years old, pwede mong bigyan ng Lasota. Wala kang magiging problema. Dahil yan ay suitable sa lahat, basta tumungtong ng minimum ng 2 weeks. Okay? Maliwanag tayo dyan, ha? So, next question po tayo. Galing kay Chris Packer. Kamamay, ano ang maganda? Naka-cord or naka-scratching pen? Kung ako ang masusunod, mas maganda kung may space at facilities ka. Ano mo na lang, i-cord mo na lang. Bakit? Para natural pa rin sa manok. Ibig sabihin, meron pa rin siyang laya na lumakad, tumalon, lumipad, tumuka-tuka, maging masaya. Okay? Kasi kung nasa scratch pen, paikot-ikot lang siya doon. Okay? Medyo masikip, limited lang yung space. Hindi siya makakalipad, kagaya ng nasa TV. Hindi siya makakatakbo, kagaya ng nasa TV. Di ba? Mas maganda kung naka-cord po sila. Mas maganda kung ilalagay niyo po sila sa TV. Mas natural at mas masaya ang ating mga alaga. Okay? So, next question po tayo. Okay, ito galing naman kay Judy Ann, 25. Kamamay, maganda ba sa manok sa 5 months old ang Thunderbird Energizer Turbo? Sana masagot, salamat. Okay, actually mga kamanok, last question muna to, no? Medyo mahaba yung ating mga paliwanag Yung ating Thunderbird Energizer Turbo, ito po ay isang source po ito ng electrolytes na nagbibigay ng energy, kaya nga energizer sa ating mga alaga. Actually mga kamanok, halos lahat naman ng energizer, vitamins is pare-parehas. Okay, ibig sabihin, sila ay nagbibigay ng electrolytes. Ang electrolytes po, ito po ay nagbibigay ng energy. Okay? Kung halimbawa tayo naman ay kumain, yung energy naka-switch sa pagkain. Yun munang uubusin ng ating katawan na gagamiting energy.
galing sa pagkain. Pag naubos na po yung pagkain, magsuswitch naman po yan sa electrolytes na nandoon sa ating katawan. Lahat ng fluid, lahat ng tubig, lahat ng, alam niyo na, ng fluid sa katawan, yun po ang gagamiting electrolytes ng ating katawan. Ngayon, si Thunderbird Energizer Turbo, yun po ay makakatulong para magbigay ng electrolytes, ng energy, di ba? Para sa ating mga alaga. Okay? So, ito po ay extra energy. Kung sakaling yung manok natin magugutom or nagugutom, pwede po kayo magbigay. At gaya nga nasabi ko, ito ay kaparehas lang ng iba't ibang electrolytes dyan. Okay? Mga vitamins dyan. It's either water-soluble or drops. Pare-parehas lang po sila. Okay? Kung sa tao, mga kamamay, ang source po ng ating electrolytes is asin. Maghalo lang kayo ng pinch of rock salt sa tubig, inumin po ninyo, magkakaroon po ulit kayo ng energy. Ganon din po sa manok. Minsan nga, hindi ko nga nasusubukan sa manok na bigyan ng asin eh. Okay, kung sa tao maganda ang asin, rock salt, ihalo sa inumin, ihalo sa tubig, tsaka inumin, mas magbibigay ng stable na energy. Hindi ko pa lang natatry sa manok. Yung pang aking susubukan. Okay? So, para sa akin, maganda po. Maganda po itong si Thunderbird Energizer Turbo pagdating po sa traveling, pagdating sa halimbawa ay may ibibiyahe tayong mga alaga, dadalhin natin sa ganitong lugar, magbigay muna tayo nito. Okay, magpainom muna tayo nito. At saka maganda rito, may amino acid. Para hindi po bumagsak ang pangangatawan, may amino acid po silang inilagay. Para sa ganon, maganda pa rin ang katawan kahit mag-lose ng energy, ng moisture, hindi po masyadong mamamayat yung manok, hindi po masyadong manghihina yung manok. Kaya napakaganda nito na re-energize ng katawan ng ating mga alaga. Okay? So, mga kamamay, sana makatulong po ang simpleng mga advice na ito at sagot sa inyong mga katanungan tungkol sa pagmamanok. So, sa mga gusto pong magtanong dyan, gustong may matuto or may malaman pa rin tungkol sa pagmamanok, huwag niyo sana kalimutan na mag-comment sa ibaba at mag-subscribe, mag-like para sa marami pang video na gagawin natin. So, see you for our next vlog mga kamanok. Paalam.